Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Mondri ng Bulacan. 24 years old at napasulat po ako dito sa lihim ng liham dahil hindi ko na po alam kung saan ako lulugar dito sa relasyon namin ng girlfriend ko. TJ Lindsay, sa tuwing magkasama kami, nag-aaway kami palagi. Tapos kung ano-ano pang mga pagtatampo ang ginagawa niya pag magkasama kami. At sa tuwing meron kaming hindi pagkakaunawaan, lagi pong nakikialam ang mga magulang niya sa amin. Lagi po silang may say sa lahat. Di ko alam kung dahil ba sa 23 years old pa lang yung girlfriend ko. Pero sa tingin ko, hindi na naman kami mga bata para laging makisali yung mga magulang niya. Ito rin kasing girlfriend ko, hinahayaan niya yung mga magulang niya na makisawsaw. Kunwari, nag-aaway kami sa chat. Pinapabasa ng girlfriend ko sa mga magulang niya yung mga sinasabi ko, imbes na kami lang dalawa ang mag-usap. Bigla na lang akong i-chat ng nanay niya. Kesyo, ako daw yung lalaki at dapat ako daw yung magpakumbaba. Huwag daw akong isip bata. Nabasa naman nila yung mga pinag-aawayan namin, yung mga chat namin at alam nila na karamihan ng beses, yung anak nila ang may pagkakamali. Last time lang nagka-problema na naman kami ng girlfriend ko. Sabi ko, magkita kami ng personal. Huwag sa chat. Kasi alam ko, ipapabasa niya na naman yung mga mapapag-usapan namin sa mga magulang niya. Sabi ko, sa mall tayo magkita. Maghihintay ako para mag-usap tayo ng personal. Alam mo ang nangyari, DJ Lindsay? Tama. Pumunta nga siya sa mall. Pero habang papalapit na siya sa akin, nagulat na lang ako na kasama niya pala yung mga magulang niya. Kung may pag-uusapan daw kami, mabuti nakasama sila para mapayuhan daw kami ng maayos. Sa sobrang inis ko, DJ Lindsay, nakipag-break ako matapos yung araw na yun. Nakikiusap sa akin yung girlfriend ko
Baka sakali daw na maayos kami. Pero, ang hindi ko alam, katabi niya pala yung magulang niya habang kausap ako. At nakikiusap din sila na sana raw magkabalikan kaming dalawa. Alam nyo, napa-oo na lang ako. Magkabalikan kami. Kahit deep inside, parang ayoko na. DJ Lensay, paano ba to? Ano bang gagawin ko? Payuhan nyo naman po ako. Muli, ako si Mondri. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Na same, pero iba! Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! 9:15 ang tamang oras dito sa Energy FM. Sa Energy FM. Make that 9:16. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. At syempre naman, kasama niyo na po all the way till 11 in the morning ang nag-iisang girlfriend voice sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Mwah! Ko naman, masyado ka naman demanding dyan. Walang sound, DJ Lindsay. Eto na nga. Move on. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067 if ever you guys are interested to watch me, Nene. Sige na. Puntahan mo na ako, facebook.com/energyfm1067. Sans the TikTok live. Wow! Wala tayo sa TikTok ngayon, mga Repa Pips. Oo. Huwag kayo maghanap ng wala, sabi ng nanay nyo. Kung anong meron, yun yung kainin ninyo. Kainin pala ang tapos. Kung anong meron, yun yung ano nyo. Harapin nyo. Hindi yung kung ano yung wala, yun yung hinahanap nyo. Okay ah. Nanay na nanay. Oh. Bakit? Good morning kay Ate Yoli, kay Rosemary Batica, kay Merlin Diaz. Good morning din kay Angelo Campos. Gandang umaga sa inyo dyan. Ang gaganda ninyo sa umaga. In fairness. At ito na nga, harapin na nga natin kung ano po ang ating problema. Isa na naman pong lalaki ang namomroblema ngayon dahil sa kababaihan. Ano nga bang ganap? Ito daw kasing si Mondri may girlfriend. At sabi, kapag daw nag-aaway sila, lagi na lang pong kasama. Oo, kakampi, kasawsaw. Ang mga magulang ni babae, ni Girl Lalo, ganyan. Di daw niya alam kung dahil lang ba sa age or dahil talagang gusto nilang nagiging involved sa kanilang relationship. Wow! 23 years old si girl, habang nasa 25 si Mondri. Mahal ko, Pangga ko, baby ko. Ano nga ba dapat niyang gawin? Kasi nakipagbalikan siya kahit parang labag na sa loob niya. Okay? Kasi nga, gusto niya pa sana ayusin. Pero nung nakita niya doon sa mall, nung nakipagkita siya, kasama na naman yung mga magulang, be! So ano ba yung dapat niyang gawin? Kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon, ano bang gagawin mo? Yung tipong gusto mo sana kayong dalawa lang yung mag-uusap because relationship niyo naman to, pero bigla ka nalang magugulat na habang nag-aaway kayo, nagme-message din sa'yo yung nanay ng girlfriend mo. Tapos nakikiaway din siya sa inyong dalawa. At binibigyan ka ng instruction kung anong dapat mong gawin. Dali sabihin mo na sa akin, chika mo na sa akin kung anong dapat gawin nitong si Mondri. Sabi po ng mga pangga natin dito po sa ating inbox. Gusto mo yon? Wait lang, hanapin natin mga pangga para mabigyan natin ng chance na magpayo yung ibang mga pangga po natin. Sabi ni Maridona, ang relasyon na mag-boyfriend at girlfriend ay practice ng buhay mag-asawa except doon sa chorva. Kung may nakikitang mali, malamang kapag nakasal kayo, problema mo pa rin yan.
Kung ngayon, hindi niya na alam yung salitang privacy sa away magkarelasyon na tuwing may away kayo, nandyan palagi yung parents niya, paano kayo mag-grow? Maghiwalay na kayo, hindi mo kayang panindigan talaga yung desisyon mo. At siya din, hindi pa marunong magdesisyon mag-isa. Maging matured muna kayong dalawa. Sabi naman ni Marvy, wala naman sanang problema if paminsan-minsan hihingi siya ng guidance mula sa kanyang mga magulang. Pero iba na yan More of sumbongera na at naghahanap na siya palagi ng kakampi. Sabi mo nga, kahit siya may kasalanan, ikaw lagi ang pinagsasabihan, which is dapat pareho kayo para malaman nyo kung saan talaga kayo nagkamali, di ba? Oo, dapat to the rescue yung mga magulang kapag kailangan lang ayusin at hindi na kayang ayusin ng magjowa. Trulalu! True! Sabi naman dito ni Red, ayaw mo na pala, bakit ka pumayag na makipagbalikan pa? Nagrereklamo ka kasi nakikialam ang mga magulang niya pero hindi mo naman kayang panindigan yung naging desisyon mo. Ay nako, tapos magtatanong ka kung paano na. Hiwalayan mo na yan, brother. I-block mo na sila, pati yung pamilya para hindi ka na makontak. Block their entire family. Wow! Sabi naman ni Christine, kaya nga pag in a relationship, dapat di kayo nagsusumbong sa mga magulang. Sign na isip, bata pa at immature, kaya communication is always the key. Classic talaga. Diba? Mga pangga, anong masasabi mo? Kung ikaw yung tatanungin, dapat ba nagsusumbong sa magulang pag nag-aaway yung magjowa? O dapat kayong dalawang magjowa lang yung nag-aayos ng problema ninyo kahit pa nasa 20s pa lang kayo? Actually, 20s, matanda na kayo, be. Wow! Pangga, oo, matanda na kayo, 20s. Oo, wala na kayo sa teen side. Diba? Sabi ni Alan Ignacio, hindi pa nga kayo mag-asawa, nakikialam na yung magulang niya. What more kung mag-asawa na kayo? Baka di mo magawang magpakalalaki sa bubuuin mong pamilya. Mas mabuti pa, hiwalayan mo na hanggat wala pang nadadamay na iba. Kasi pasang cruise mo yang gagawin mo. Laging kasali ang mga magulang niya. Oh, sabi ni Gigi, may pasumbong. Ano kayo, mga bata? Sabi naman ni Adrian, bakit nakikialam yung magulang ni jowa sa desisyon na dapat mag-asawa lang? Kasi never sila magiging masaya kung laging kasama yung magulang ni GF. Sa magulang, laging nakaasa yung magiging desisyon. Paano kung wala na sila sa mundo? Sa kanila pa rin aasa si girlfriend? Let go of her na lang. Sabi naman ni Marife, feeling ko di lang kasi si girl ang may mali dito. Medyo hugas kamay si kuya sa kwento. Hindi naman makikialam yung parents niyan kung okay diba? Baka kasi may nakita din sa'yo na hindi okay. Isang, gusto mo yun? Isang A muna dyan, DJ Lindsay. A! Hindi pala A! DJ Lindsay, na miss ko makisali sa comment section mo. Sali-sali lang. Saw din pag may time din. Alam mo, ako naniniwala ako, tulad nga ng sinabi ko, na hindi na kayo mga bata. Diyos ko, mga 20 years old na kayo. Actually, you're already accountable for all your decisions. At 21, nagkakaroon na ng sariling pag-iisip ang mga tao. Wow! Diba? At 21, 18 to 21, dyan na nabubuo yung mga paniniwala natin at yung mga pinaglalaban natin sa buhay. We get our own standards from lahat ng na-absorb natin through the years. Kapag nag-age tayo ng 18 or 21 to 21, actually, dyan nabubuo yung mga paniniwala natin sa buhay, yung mga pinaglalaban natin. Oo. Kaya sa tingin ko, baka masyadong na-cradle itong girlfriend mo from the very beginning. Kumbaga, parang lagi siyang nakasandal sa mga magulang niya. Kaya, kapag meron kayong problema, lagi siyang tumatakbo sa mga magulang niya, 'di ba? Somebody has to tell her na, "Huy, woman up." Hindi lang naman manang nagmaman up, 'di ba? Woman up. Hindi sa lahat ng pagkakataon pasasalihin mo sa usapan yung mga magulang mo. It's okay nga talaga minsan na humingi ka ng advice, pero not to the point na yung magulang i-message yung jowa mo. Wow! At alam mo na mini-message ng magulang mo, yung jowa mo, wala kang ginagawa tungkol doon. Yun yung mali. Oo. Sa mga magulang din naman, dapat malaman po ninyo yung boundaries na tinatawag, no? Wow. Nothing against mga magulang na protective sa mga karelasyon ng mga anak nila. Pero minsan kailangan nating pigilan din yung mga sarili natin when it comes to meddling with their problems.
Diba? Oo, syempre gusto natin maayos yung anak natin, lalo na kung yung anak mo babae, protective yan nanay at saka yung tatay. Syempre, prinsesa nila yan. Pero at some point, kailangan mong pabayaan yung anak mo na matutong mag-solve ng sarili niyang problema. Nakipag-boyfriend nga, be. Nagawa nga makipag-boyfriend eh. Hayaan mo siya na magkaroon sila ng sariling resolution sa mga problema nila, diba? Pigilan mo yung sarili mo na masyadong makisawsaw sa relasyon ng anak mo. 'Di ba? Kasi kapag ganyan ang nangyari, ano to? Parang group activity. 'Di ba? Sana hindi naging relasyon. Sana group relation ito. Group project, no? Oo. So, yun, para matuto yung mga magkakarelasyon. Diba? Hindi yung lagi tayong, nandyan lang tayo, yung mga magulang na nandyan lang kayo para alam mo yun, umalalay, magbigay ng advice. Pero pigilan nyo yung sarili nyo na i-message directly yung jowa ng anak ninyo. Lalo na kapag may mga problema, wag makikialam. Wow! Yan yung sila magayos niyan. Ngayon, kapag nakikita ninyo na devastated yung anak ninyo, sa tingin mo problemado, i-console mo yung anak mo. Ngayon, kung kailangan mong kausapin yung jowa, ano ba nangyari, anak? Ano ba nangyari? Bakit kayo nag-away? Huwag mong aawayin naman yung jowa agad-agad, di ba? Wow! Oo, maging fair ka naman. Sabi dito ni Choyams, Brad, bitawan mo na habang maaga pa. Wala kayong privacy. Laging nandyan yung mga magulang. Yung nanay na lang, kaya yung ligawan mo. Ay, sabi ni Marlena, hindi dapat nakikisaw-saw yung magulang. Hindi dapat. Yung bata pa lang, gano'n na sila. Diba? Lalo na kapag mag-asawa na kayo at kayo naman mga babae o lalaki, wag na kayo magsumbong na magsumbong. Ay, nako. Para kayong mga batang inaagawan ng candy. Tumayo kayo sa sarili ninyong paa. Totoo naman yan. Tayo-tayo din sa sariling paa pag may time, di ba? At saka nagawa nyo nga makipagrelasyon eh. Di ba? So dapat magawa nyo rin na ayusin yung mga gusot sa relationship ninyo. Ano kapag masaya lang kayo, saka lang kayo okay? O, di ba? Pag masaya lang, saka lang kayo dadalawa. Kapag may problema na, tatakbo na kayo sa mga magulang. Uy, kailangan ko ng tulong, ma. Oy, naaway ako, ma. Ano yun? Nakipagrelasyon ka pa. Diba? Huwag ganyan. Woman up and man up. Diba? Sa mga desisyon nyo. Kung ayaw nyo nang may umaaway sa inyo, ayaw nyo nang may gulo sa relasyon, kayong gumawa ng dahilan para magkaroon kayo ng problema sa relasyon, diba? Although it will come naturally, diba? Kapag may karelasyon kayo, lagi namang, syempre, meron ka magiging kakontra or meron ka magiging somebody to agree with you, ganyan, pero not all the time. So, meron kang magiging kakontra nga, yun na nga yung ibig ko sabihin. At hindi maiiwasan yung pag-aaway kapag may kumukontra sa inyo. Wow! Diba? At dapat niya na pag-uusapan ng maayos ng kayong dalawa lang. Kasi kapag meron ng ibang nakisawsaw, naku, lalong gugulo ang relasyon, be. Sabi ni Darwin, how ironic na para lang magkabalikan kayo, need pa niya yung nanay niya ng girl, diba? For what? Para makalimutan lang yung ginawang mali sa'yo, Mondri. Sorry pare, pero sampal yan sa pagkalalaki mo. Baka nga, mas kinampihan pa yung anak nila. Diba? Oo. Tsaka minsan, diba, kapag may mas matanda na involved dun sa relationship, parang meron silang backup na na matibay-tibay, ganyan. Dahil makipagbalikan ka na, okay lang yan. Ganyan. Wow! Ikaw naman, dahil natatakot ka, dahil may involved na matanda, makikipagbalikan ka kasi nasindak ka. Kahit deep inside, ayaw mo na. Yun yung masakit dun. So, siguro man up, woman up, and tumanda na kayo. Medyo grow up, di ba? Wow! Kailan kayo mag-grow up kapag huli na ang lahat? Diba? So again, just to cap everything, ang mga parents, we do appreciate kapag syempre tinutulungan nyo kami sa mga problema ng relasyon. Pero pigilan din natin yung mga sarili natin na makimedal o makisawsaw sa problema ng mga relasyon ng mga anak ninyo. Kasi baka mamaya imbis na makatulong, mas lalong gumulo, mas lalong magkaroon ng problema kapag meron ng ibang hindi lang naman magulang eh. Kapag may mga ibang tao nang nakikisali sa problema nung magkarelasyon, hayaan nyo silang maayos yung problema nila. Kasi relasyon naman nila yan eh, di ba? Yun naman yung gusto natin para sa mga magiging anak natin o sa mga anak natin, di ba? Na maging maayos sila, kayanin nilang tumayo sa sarili nilang paa. Because not all the time nandyan yung mga magulang to guide us. Wow! Diba? Diyan mo nga mapapatunayan na magaling o alam mo yun,
Tubo. Nakapagpalaki. Kasi naman, Lindsay eh. Nakapagpalaki ka ng isang maayos na bata, 'di ba? Kapag kaya niya yung sarili niya. Oo. Pag may problema, konting tawag kay mama, konting tawag kay papa, pero not to the extent na sila yung pag-aayusin mo. Tulad ng ginagawa ng girlfriend ditong si Mondri. Ganun yun. Ramon, Season Junior, yes, true DJ Lindsay, basta gabayan ng mga magulang ang anak. 9:29 na po ng nagmamagandang umaga. This is Ben and Ben with the song Maybe the Night. Good morning sa lahat po ng mga panggapo natin na in a relationship. Kaya yan! Oo, paghirapan ninyo, maayos din ang lahat. Okay? Wanna lay down by the fire.